Hello school again. Okay, ito yung theme natin or yung series natin, current series natin, pag-aaral natin, ano yung sinasabi ng Bible sa atin para magkaroon tayo ng best school year ever. Okay? Ngayon, gaya ng sinasabi ko kanina, yung pinag-usapan natin last Sunday is how to succeed at school, which pinag-aaralan natin yung parable of the talents. This afternoon, pag-aaralan natin, ano ba yung version ng success? Okay? Kasi di ba pinag-usapan natin last Sunday, paano tayo magsasucceed sa sa school natin or to have a best school year ever. Pero paano tayo magsasucess? Ano yung version ng personal development na dapat meron tayo as Christians or anak ni Lord? Nakasunod? Crew! Nakasunod? Okay, good. So yun ang pag-usapan natin for this afternoon. Pero bago yun, meron lang akong tanong sa inyong lahat. Kaya medyo pa-classroom type tayo. Kasi mamaya baka magkaroon tayo ng recitation. Okay? So yan. Bago tayo tungo, meron akong tanong sa inyo. Ang tanong natin is, who is the better student? So sa next slide, meron akong ipapakilala sa inyong dalawang estudyante. Si Maria at si Angel. Okay? Bibigyan ko kayo ng 1 minute na basahin kung ano yung next slide, kung ano yung sitwasyon nila, tapos sabihin nyo sa akin kung sino yung better student sa kanilang dalawa. Okay? Nakasunod? Okay. Next slide, bigyan ko yan 1 minute to read their situations. Okay? Good. So, Johan, sino daw yung dalawang estudyante natin? Si Maria at si Angel. Rochelle, anong daw meron kay Maria? Ano yung pagkakadescribe dito sa sitwasyon na to? Lagi nakakuha ng mataas na score. Ano pa, Keisha? Lagi nagtataas ng kamay. Ano pa, Bench? Pinupuri siya ng teacher niya. Okay, very good. So, sabi ni Rochelle, siya daw ay nakakuha ng score. Sabi ni Keisha, siya daw ay lagi nagre-recite. Sabi naman ni Bench, ay lagi daw siyang pinupuri ng kanyang mga teachers or classmates. So, tama naman yan. So, sa ganitong sitwasyon, diyan sa slide na nasa inyong harapan, kay Maria at kay Angel, ano sa tingin nyo, sino yung better student sa kanilang dalawa? Sino yung nagsasabi, taas ng kamay? Sino yung nagsasabi, si Angel? Wala? Sino yung nagsasabi, si Maria? Taas kamay. Jamaica? Keisha? Si Bench? Okay. So, dito makikita natin kung sino yung better student. Kasi nga, obviously, si Maria merong higher score, si Angel mamaya makikita natin. And then si Maria, lagi siyang nagre-recite at lagi siyang ina-admire or parang pinupuri ng mga teacher or classmate niya. So, next slide, bibigyan ko kayo ng 1 minute to read their story. Okay. Okay na? Joy, ano daw sabi sa sitwasyon na to? Ano yung binigay na context sa atin about kay Maria? Nag-cheat siya. Nag-cheat? Okay. Ano pa, Chacha? Nangopya ng recitation. Ano pa, Justine? Ano pa yung parang binigyan ng context sa atin dito about kay Maria? Galit ka ba? Ay, hindi naman. Hindi naman. Ulit. Sa pandaraya niya. Okay. So, dito sa sitwasyon na ito, nabigyan tayo ng context bakit mataas yung score ni Maria, bakit siya lagi nang re-recite, at bakit siya laging ina-admire or pinupuri nung teachers or classmates niya. So, tingin niyo dito, successful pa ba si Maria bilang estudyante? Okay. So, tingnan natin kung ano naman sa side ni Angel. Okay na? Rochelle, anong sabi daw kay Angel? Anong context daw na binigay sa atin? Hindi siya nakakuha ng mataas na score. Pero ano ang positive side ng kay Angel? Compare natin kay Maria. Alin? Honest. Okay, ano pa? Bench. Hindi siya nagko-compete sa iba. Okay, sabi niyan. Ano pa? Ano daw pagdating sa recitation niya? Ano daw yung sabi doon? Johans. Original. So medyo maikli man, pero original. So dito makikita natin kung ano yung context ng dalawang student natin, dalawang character natin. Si Maria at si Angel. So dito, next slide natin, these two students show different versions of academic excellence. What lessons can you take from their story? So una, si Maria, parang sobrang galing. Kasi mataas yung score niya, and then nagre-recite siya, and then pinupuri siya ng mga teachers or ng classmates niya. And then on the other hand, si Angel naman, ay hindi masyadong ganoon kataasan yung score niya. Hindi siya lagi nagre-recite, or kung magre-recite man siya,
Simple lang, pero original idea niya. And then, minsan hindi man siya pinupuri ng classmates or ng teachers niya, pero si Maria, ang focus niya ay personal development. Hindi siya yung focus ng angel is personal development, hindi siya nakafocus sa pag-compete kay Maria. Anong ibig sabihin natin dito? Pinag-aralan natin last week is how to succeed at school or to have the best school year ever for this year. And then, one of the dangers is baka magkaroon tayo ng corrupt na idea about success. Okay? Baka magkaroon tayo ng maling idea about personal development or paano tayo lalago as a Christian student. Kaya this afternoon, ang ating pag-uusapan is how to be the best student in real life. Ulitin ko, kasi as we pursue success, as we pursue achievements sa school natin, most of the time magkakaroon tayo ng mga maling idea, maling achievements or milestone or pursuit. Kaya in this afternoon, pag-uusapan natin, ano yung area para masabi natin na tama or Christ-centered or God-honoring yung pag-achieve natin ng success sa school. Kaya ang ating topic for this afternoon is how to be the best student in real life. Nakasunod? Okay, good. Okay, ano yung topic natin? The best student in real life. Okay, meron kayong chronicle dyan. So mamaya, or we encourage everyone na punan nyo yung mga fill in the blanks sa chronicle ninyo kasi magagamit nyo yan mamaya sa ating groupings. Okay, kapag tinanong kayo ni Ate Franz or kapag tinanong ko kayo mamaya sa ating groupings. Again, ang ating topic is best student in real life. Paano natin masasabi na we are achieving or we are pursuing a Christ-centered and God-honoring Christian, being a Christian student? And then, dito makikita nyo na ang pinaka-model natin for growth, ang pinaka-model natin for development, ang pinaka-model natin for maturity or for personal development ay walang iba kung ang ating si Lord, ang ating Savior and Lord Jesus. Sabi dito sa Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and people. Dito makikita ninyo na nag-set ng example sa atin si Lord, ang ating Panginoon, at ang ating tagapagligtas kung paano tayo magkakaroon ng Christ-centered and God-honoring growth or personal development. Ngayon, ito lang yung verse natin for this afternoon. Hindi kagaya last week. Last week, nag-aral tayo, sobrang haba, di ba? Parable of the Talents. Ngayon, ang challenge sa akin, ituturo ko sa inyo yung isang verse na yan at palalawakin natin ano yung tinuturo sa atin ni Lord to be the best student in real life. Okay ba yun? Okay, sige, bigyan niyo akong 3 bagsak kung ready na kayo. Okay, sabi dito, ang best student daw ay best in 4 na S. SSSS. So, meron tayong 4 na S na pag-aaralan sa hapon ito. Ang best student daw ay best sa 4 na S na yan. Ready? Okay, ready. Ang unang S natin for this afternoon is the best student is best in sagacity. Kuya Doms, ang lalim naman yan. Nosebleed, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Ano bang ibig sabihin ng sagacity? Or saan natin matatagpuan yung word na sagacity dun sa verse na binigay ko kanina? Tingnan natin. Ito pala, ang ibig sabihin ng sagacity is, ang sabi dyan? Wisdom, understanding, insight, ability to make good judgment. So, yun yung ibig sabihin ng sagacity. Okay? Ibig sabihin, wisdom. Saan natin makikita yan dun sa verse? Ito, sa Luke 2, verse 52, and Jesus kept increasing in wisdom. Ano yung unang S? Sagacity. Okay? Ngayon, ano ba yung wisdom, Kuya Doms? Ano bang ibig sabihin na magkaroon or mag-increase tayo ng wisdom? Ano bang ibig sabihin nun? Kailangan ko ba matalino ako sa math? Kailangan ba magaling ako sa science? Kailangan ba kabisado ko yung periodic table of elements? Kailangan ba magaling ako sa algebra or sa accounting? Kailangan ba leader ako? Paano ba ako magkakaroon ng wisdom? Or ano ang ibig sabihin ng wisdom? Sabi sa Bible, ito lang ang wisdom. Wisdom is just knowledge put into application. So meron tayong 2 area dyan. It is knowledge and application. Anong ibig sabihin nun, Kuya Doms? So wisdom
Yung knowledge is you know how to think. Ibig sabihin, marunong ka mag-isip. Or ibig sabihin, nag-iisip ka. Pero hindi lang pala yun yung part ng wisdom. Ang second part ng wisdom is application. At ang application daw is knowing how to apply. So the first part ng wisdom is marunong ka mag-isip. The second part is application or alam mo kung paano i-apply. Okay? Nakaintindi? Nakakasunod? Good. So bakit ba kailangan natin ng wisdom? Bakit kailangan tayo matutong mag-isip? Bakit bilang isang Kristiyano at anak ni Lord is kailangan natin maging best sa sagacity, sa wisdom? Kasi sabi dito, if we don't have wisdom, we are led astray believing everything. Hindi nyo ba napansin yan? Try nyo. Sa buong school year na to, huwag kayong mag-isip. Try nyo, lahat ng ituturo sa inyo ng teacher nyo is i-absorb nyo lang. Ang mangyayari, you will believe in everything na sinasabi sa inyo. So, kailangan bilang isang Kristiyano, bilang anak ni Lord, marunong tayo mag-isip. Kasi kapag hindi tayo nag-iisip, kapag sinabi ni teacher ganito, sabi ni Ma'am Castro, sabi ni Sir Romel, ganyan, ganito daw, ganito. And then kapag hindi tayo marunong mag-isip, we are led astray. We will believe in everything. At alam nyo ba na mahirap yon? Na parang pinapaniwalaan mo lahat ng bagay. Kasi kapag naniniwala ka sa lahat ng bagay, ibig sabihin hindi ka naniniwala kahit sa isang bagay. Kasi, okay, na ako dito. Okay, parang tanggap ko yan. Okay, reasonable naman to. Pero if we don't practice wisdom, we are led astray. On the other hand, kapag puro naman tayo action, kapag puro naman tayo grind, kapag puro tayo hustle, okay, apply ko lang to. Sipag lang, determinasyon. Ang sabi dito, if we have actions, pero hindi tayo nag-iisip, we are led to do the wrong things. Kasi ano ka lang grind ka lang di ba? Parang action ka lang, apply ka lang, okay, kaya ko tong daanin sa sipag, kaya ko tong daanin sa sa determinasyon, kaya kong daanin to sa pagsusumikap. Pero kapag sipag lang or action lang nang walang pag-iisip, you are led astray then because you are led to do the wrong things. Kasi hindi mo alam na yung baka yung mga bagay na ginagawa mo ay hindi na pala tama. O yung mga bagay na ginagrind mo or hinahassle mo or pinapractice mo sa school ay hindi na pala nakaka-glorify kay Lord. So if we have wisdom or if we don't have wisdom, we are led astray believing everything. Pero kapag puro naman tayo application ng walang pag-iisip, then we are led to do the wrong things. Kaya yung sa pinag-usapan natin kaninang definition ng wisdom, ano yun? Ano yung K? Knowledge. And letter A? Application. Ang wisdom is balance ng marunong kang mag-isip at marunong ka kung paano i-apply kung ano yung iniisip mo. Nakasunod? Ngayon, ang sabi dito, it is not enough to have academic knowledge. We are commanded to have godly wisdom. Bakit? Kasi kapag nag-aaral tayo, ang dami natin natututunan, ang daming pumapasok sa isip natin, ang daming learnings and insights and understanding tayong pwedeng mag-grasp. Pero in real life, it is not enough to just have academic knowledge. We are commanded to have godly wisdom. Ano ulit yung wisdom? Letter K? Knowledge. Letter A? Application. Hindi lang sapat na alam mo or kabisado mo yung periodic table of elements. Hindi lang sapat na kabisado mo yung accounting. Hindi lang sapat na magaling ka sa history. Dapat marunong mag-isip. At sabi dito, hindi lang pag-iisip, kundi maka-Diyos na pag-iisip. Godly wisdom. Pero the question is, Kuya Doms, paano ba ako magkakaroon ng wisdom? Yun yung tanong, di ba? Paano ba ako magkakaroon ng godly wisdom? Okay, sige. Parang ang ganda nung marunong kang mag-isip, marunong kang i-apply kung ano yung iniisip mo. Pero Kuya Doms, kailangan ko bang maging teacher? Kailangan ko bang maging pastor? Kailangan bang maging magaling ako sa math para magkaroon ako ng wisdom? Paano, Kuya Doms, ako magkakaroon ng wisdom? And sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Ano daw para magkaroon tayo ng wisdom? Ano sabi dito? Fear of the Lord. Ano yung ibig sabihin ng fear of the Lord? Ibig sabihin ba ng Kuya Dom na
ay, takot ako kay Lord, hindi Lord, di ako magpipray, hindi ako lalapit sa iyo, nahihiya ako, makasalanan ako. Ayun ba yung ibig sabihin ng fear of the Lord? Ayun ba yung ibig sabihin na, ay, hindi ako a-attend ng church kasi baka masunog ako diyan, ganyan. Or baka hindi tanggap yung mga makakasalanan. Anong ibig sabihin ng fear of the Lord? Ang fear of the Lord basically means, kilala mo kung sino si Lord, at kilala mo kung ano yung makakapag-glorify sa Kanya. That's what basically means ng fear of the Lord. Bigyan ko kayo ng example. Okay? Hindi ko alam, baka na-experience niyo to, pero for sure, habang nag-level up kayo sa education journey ninyo, may experience niyo to one point in your academic journey. So for example, Friday. So tapos na yung klase. Okay? And then meron pala kayong groupings or meron kayong practice. And then umattend ka sa groupings, umattend ka sa practice. And then after nun, 5 p.m., 6 p.m. natapos na kayo. And then yung mga kaklase mo, syempre let's say, sa context ng example, hindi sila naniniwala kay Lord o wala silang relationship kay Lord. And then after nung practice, nung groupings ninyo, niyaya ka ng mga kaklase mo. Tara, Johans, inom tayo. Punta tayo dun sa bar dyan sa malapit. Oh, sagot ko na. Pupunta ka na lang, magiinom na lang tayo, sagot mo na yung kwento. And then bench, ako, sagot ko na yung pulutan, ako bahala sa'yo. Magiinom lang tayo, magsasaya tayo. Deserve natin to, Justine, kasi nagpakahirap tayo. So, ibig sabihin, sa ganong sitwasyon, paano mo i-apply yung wisdom? Sa ganong sitwasyon, paano mo masasabing you have the fear of the Lord? Mag-give in ka ba dun sa invitation nila? Mag-give in ka ba na, okay, sige, deserve pala namin kasi pinagpagura namin yung research, pinagpagura namin yung practice, or yung groupings namin. Sige, makainom man lang. Maka-compromise kasi minsan lang naman to. Pero if you are being serious to having the fear of the Lord, ganito yung magiging response natin as a child of God, as a student of God. And then may isip mo, okay, because the fear of the Lord, knowing who God is, and knowing what glorifies Him. Isipin mo muna, I know God is holy. Alam ko mahal ako ni Lord, pero ayaw niya nang nandito ako sa ganitong sitwasyon. And then what glorifies Him? Lord, mag-glorify ba kita kapag nag-inom ako? Mag-glorify ba kita, Lord, kapag sumama ako sa kanila at magpakasaya ako sa kanila in a way na alam kong mali at hindi mo gusto para sa akin? And if you learn to say no in that kind of situation, you have wisdom. Bakit? Because you apply the fear of the Lord. Ano ulit yung fear of the Lord? It is knowing who God is, and it is knowing what glorifies Him. At ano yung wisdom? Okay? Knowledge and application. You know how to think. Iniisip mo, Lord, I know who you are. At iniisip mo, Lord, I know what glorifies you. Pero hindi lang yon. You know how to apply at lakaran kung paano mo talaga mag-glorify si Lord. So, paano daw tayo magkakaroon ng wisdom? Fear of the Lord. Okay. Ngayon, baka medyo may mga nagsasabi sa inyo, may mga nag-iisip sa inyo, Kuya Doms, hindi talaga eh. Parang wala pa ako sa ganyang level na magkaroon ng fear of the Lord. Kuya Doms, parang basic pa lang ako, parang beginner pa lang ako as a Christian. Paano ba ako magkakaroon ng wisdom? Sabi dito, tanungin mo si Lord. Ask mo si Lord. Sabi dito, James 1:5, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Ano sabi doon? Naalala niyo pinag-usapan natin sa retreat? God is your heavenly Father. So kung pinag-usapan natin yung verse, kung naalala niyo sa retreat natin, na kumbaga parang ikaw bilang anak, nag-ask ka ng tinapay sa tatay mo, sa earthly father mo. Sa tingin mo, bibigyan ka ba ng tatay mo ng ahas? Hindi. Bakit? Kasi mahal ka ng tatay mo. Earthly father mo pa yun, ha? Makasalanan pa yun, may pagkukulang pa yun. Paano pa yung heavenly father mo? Nakasunod? So kapag wala kang wisdom, Lord, hindi talaga ako marunong mag-isip. Lord, hindi ko naiintindihan yung math. Lord, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko dito. Huwag ka mahiya. Ask ka, magtanong ka sa tatay mo. So ask mo si Lord, Lord, give me wisdom. Lord, give me understanding. Tulungan niyo po akong aralin to. Tulungan niyo po ako na maintindihan tong subject na to. At ano sabi dito, yung naka-highlight? God gives to all
generously. Ano sabi? Kanino daw? Kay Bea lang? Kay Jamaica lang? Kay Johans lang? Kanino daw? To all. Ibig sabihin sa ating lahat, sa akin at sa inyo. He gives not just to all, but He also gives generously. So ibig sabihin, God is waiting for you to ask Him of something. At minsan kasi, gaya na nasabi natin, na pag-aralan natin sa retreat, bakit tayo natatakot minsan magtanong sa kapwa? Bakit tayo minsan natatakot na magtanong kay Lord? Kasi minsan iniisip natin na, ay Lord, vulnerable kasi ako sa harap mo. Ay Lord, kasi ibibigay ko sa iyo yung weakness ko. But if we learn to admit that weakness, na Lord, hindi ko po alam to, wala po akong wisdom, I surrender. I ask you of wisdom. So ano sabi dito? Na, okay, sige, beginner ka pa lang. Okay, hindi ka pa ganun kalalim kay Lord. Paano daw ikaw magkakaroon ng wisdom? Ask God directly. Nakasunod? Ito yung gusto kong i-highlight. Sabi dito, He gives to all generously. Pero may second part dyan. Ang second part dyan, sabi dito, without reproach. Ano ibig sabihin nun, Kuya Dom, sa without reproach? Bigyan ko kayo ng example na may reproach. Okay? Ito yung example na may reproach. For example, si Rochelle may 1/4. Tapos mag-quiz tayo. And then si BJ walang 1/4. And then si BJ lumapit siya kay Rochelle. Sabi niya, Rochelle, lalabs. Ay, sorry. Lumapit si BJ kay Rochelle. And then sabi ni BJ, pahingi naman ako ng 1/4. Ano, mag-exam, wala akong 1/4, di ako nakabili kanina. Ganito ang example na may reproach. Si Rochelle, sasabihin niya kay BJ, oh, eto, 1/4, saksak mo sa baga mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, binigyan ni Rochelle si BJ ng 1/4, pero may sumbat. Labag sa loob. Okay, sige, ito yung 1/4 mo. Di ka kasi bumibili, napakahirap mo. Dukha. So, ibig sabihin, sa ganong sitwasyon, binigyan ni Rochelle si BJ ng 1/4, pero may sumbat at labag sa loob. Pero sabi dito, si Lord daw ay nagbibigay ng wisdom sa ating lahat without reproach. Ibig sabihin, kapag si Lord nagbigay ng wisdom, hindi sasabihin ni Lord na, okay, Bea, ito yung wisdom. Hindi ka kasi nag-aaral ng mabuti. Walang ganun kay Lord. Walang kapag binigyan ka ni Lord ng understanding, oh, ito, Justine, understanding ha, galingan mo sa subject mo, natutulog ka kasi lagi eh. Walang ganun. Ibig sabihin, without reproach. Ibig sabihin, ibibigay lang ni Lord generously, mercifully, and compassionately. Ganon kaastig si Lord. Na ibig sabihin, di ba, minsan may mga parents tayo na ini-invite natin, Ma, Daddy, Papa, a-attend ka naman sa meeting namin. Sabi doon, required daw eh. Ganyan, ang tawag nito, attend ka kasi kailangan daw may representative. And then a-attend yung parents mo, sasabihin nila, kasi naman, di na tapos yung meeting na yan, simula nung grade 6 ka pa, ganyan, meeting na naman, kasi ngayong high school, meeting ka pa rin. So may sumbat sa kanila kapag nagbigay or kapag tumulong. Pero kay Lord, wala daw ganon. Magbibigay siya ng walang sama ng loob. Dahil ganon kanya kamahal. Kasi ganon ka-amazing si Lord, and that's how Heavenly Father God is to us. Nakakasunod? And then minsan kapag may mga ganong sitwasyon, na let's say, may hiningi ka sa parents mo na na kailangan para sa assignment, kailangan as requirement sa school mo, at minsan hindi ka nabibigay, maybe this is an encouragement for all of us na relax ka lang. Kasama mo si Lord. Baka minsan may mga iba sa inyo, ina-ask nyo yung mga guardian ninyo na, pahingi naman na pang-project lang po namin. At minsan, iniisip natin na parang, di na tayo nanghihingi sa magulang natin kasi lagi tayong sinusumbatan. Pero kay Lord, walang sumbat-sumbat. Kay Lord, walang sama ng loob, walang labagan ng loob. Kay Lord, it's all generous and merciful. And then, paano daw tayo magkakaroon ng wisdom? Again, balik tayo dun sa topic, which is to ask. To ask God of wisdom. Pero bigyan ko kayo ng isa pang pinaka-practical na application kung paano tayo magkakaroon ng wisdom. And I know some of you meron na, which is kapit nyo na ngayon. Ano yon? The Bible. The Word of God. Sabi dito sa Joshua 1:8,
The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Kailan mo daw babasahin? Kailan mo daw pag-aaralan yung Bible? Day and night. So paano? Bakit? Kasi hindi ko alam kung na-experience nyo pa to, pero I know for sure, ma-experience nyo to one time. Maybe kapag nasa junior high school kayo, or senior high school, or nasa college kayo, which is napakadaming philosophy, napakadaming idea kayong maririnig sa mga university. Marami kayong mga paniniwalang ma-encounter sa mga school ninyo. Meron dyan magsasabi, hindi naman nag-exist si Lord. Meron dyan magsasabi sa inyo, hindi naman talaga namatay si Jesus or hindi naman talaga siya nag-resurrect. Minsan may encounter pa kayo, huwag kang maniwala kay God the Father, maniwala ka dito sa amin, God the Mother. So lahat ng yon may experience nyo at may encounter nyo yan, I know for sure, pagdating nyo ng senior high school up until college. Pero one of the weapons na pwede nating magamit para marunong tayong mag-isip sa mga ganong sitwasyon is the Word of God. The Scripture. At paano natin magagamit yon as a weapon? Paano natin magagamit yon bilang panangga sa mga ganong philosophy or ideas sa university? Meditate on it day and night. At ano yung wisdom? Wisdom is meron kang knowledge and application at kapag in-apply mo daw yung word o yung salita ni Lord, anong sabi doon? You will achieve success. Yun yung key to be successful. Yun yung key para maging prosperous yung lakad mo as a Christian student. So, okay, dun tayo sa level. Sabi natin, okay, sige Kuya Doms, wala pa kasi akong fear of the Lord. Paano ako magkakaroon ng wisdom? Okay, ask ka kay Lord. Okay, nakapag-ask na ako kay Lord, ano yung next step para magkaroon ako ng wisdom? Basahin mo yung salita niya. Because God's will for your life will never contradict His word. Para malaman nyo kung ano yung will ni Lord sa buhay nyo, sa pag-aaral nyo, para malaman nyo kung paano nyo ititreat dapat yung parents nyo, or yung kaklase nyo, or yung teachers nyo, balik kayo kay Scripture. Balik kayo kay Bible. Balik kayo sa salita ni Lord. Nakasunod? May natututunan? Ano yung unang S natin? Sagacity. Ano ang ating topic for this afternoon? The best student in real life. So I hope na nagte-take down notes kasi magamit niyo yan later sa ating groupings. Okay, diretso tayo. Meron tayong 4 na S for us to be the best student in real life. Una, sagacity, which is wisdom. Next, S, stature. Next naman, lalim na naman ng word nito, Kuya Doms. Hindi ko na naman ito maintindihan. Parang kailangan ko lagi ng dictionary pag ikaw nagsasalita. So, ano ibig sabihin ng stature? Stature basically means, yan. So, dito sa Luke 2:52, dito natin makikita yung next S natin. Okay. So, sabi sa Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and people. Ano yung next S natin? Stature. Ano yung stature? Stature means physical characteristics. Okay? Physical characteristics. Ano ibig sabihin nun? Ayan, mismo yung katawan nyo. That is your stature. Yan, kung gaano kayo kagwapo, kung gaano kayo katangkad, or kung pandakman kayo, that is your stature. Anong ibig sabihin nito? Balik tayo sa verse. Ibig sabihin, bigyan pala ka rin ng context. Sa Luke 2, dito ni-record yung story ni Jesus nung bata siya. At isa yan sa verse. So, ibig sabihin, nung bata si Jesus, while He was here on earth, He kept increasing in wisdom and in stature. So, ano yung stature? Stature, ibig sabihin, nag-set si Jesus sa atin ng example to take care of our bodies. Napangalagaan natin yung katawan natin bilang estudyante or habang nag-grow tayo or while we are achieving for personal development. Okay? So, paano ba natin maalagaan? Sa mga next slide, magbibigay ako ng practical tips kung paano natin aalagaan yung katawan natin para maging kagaya tayo ni Jesus who kept increasing in stature. Okay ba yun? So, hindi ito exhaustive list ha. Hindi ito yung 20 list to take care of your bodies. Bibigyan ko ka lang kayo ng 4. Okay, ito yung 4 na to is pinaka-major
sabihin natin, pinaka-major na ways to take care of your bodies. And then, para maging best student kayo, kailangan you are good and increasing in stature. Okay? Paano ba to, Kuya Doms? Una, way para alagaan natin yung katawan natin is acceptance and appreciation. Doon magi-start lahat. Kapag hindi mo ina-appreciate kung ano yung katawan mo, kung hindi mo ina-appreciate kung anong hugis ng mata mo, kung hindi mo ina-appreciate kung gaano nagkakasunod-sunod yung ngipin mo. Sumatawa. kung di mo na-appreciate yung ngipin mo, di mo na-appreciate kung gaano kakulot yung buhok mo, or kung gaano kapandak or katangkad, mahihirapan tayo sa mga next slide natin. Kaya ang foundation natin on how to take care of our bodies is acceptance and appreciation. Bakit? Kasi bilang estudyante, marami kayong mga kaklase, mas sexy sa inyo, mas maganda yung katawan sa inyo, mas matangkad, mas maganda yung ngipin, mas maganda yung mata o yung buhok. At minsan sinasabi natin, wow, sana ganun na lang ako. Sana ganun din ako katangkad. Sana ganun din ako kaputi. Pero again, gaya na pinag-aralan natin last Sunday, if you don't manage what God has given you, you will never see yourself as enough. So, ang unang way para maalagaan natin yung katawan natin is for us to have the foundation to accept and to appreciate. Sabi dito sa Psalm, I am awesomely and wonderfully made. So, ibig sabihin, kahit pala meron akong tagyawat, Kuya Doms, oo. Okay, kahit pala medyo pang-o ako at parang kamatis yung ilong ko, mahal ako ni Lord, I am awesomely and wonderfully made. Oo. Kasi yan yung binigay sa inyo ni Lord. At yung binigay niya sa akin at sa ating lahat. Kaya sabi dito, wonderful are your works. Pwede ba yun? Ipagpe-pray mo, Lord? Pangit kasi ng ilong ko eh. Baguhin mo nga. Pangit kasi ng buhok ko eh. Ano ba pwedeng gawin ko dito? And then sabi dito ni David, and my soul knows it very well. Ibig sabihin, Lord, yung kaluluwa ko alam na maganda yung ginawa mo sa akin or maganda yung pagkakagawa mo sa akin. Kaya maganda rin and we need to appreciate and accept our bodies. Yun yung ating foundation. Nakasunod? Okay. Pangalawang way kung paano natin iti-take care yung ating bodies para maging best student tayo in real life is exercise and be physically fit. Ito yung medyo sabihin natin ang hirap. Ito yung parang medyo sabihin natin na, di ko alam, di ko alam kung anong kailangan kong gawin. Pero to exercise and to be physically fit, hindi man ibig sabihin nun na mag-register ka sa gym. Hindi ibig sabihin na magpapa-member ka sa mga nagbubuhat or weightlifting. Pero sabi lang dito sa Proverbs, a man of knowledge increases strength. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung mga kailangan mong kainin, alam mo kung ano yung mga kailangan mong iwasan, at kahit yung 10,000 steps a day, okay na para maging physically fit tayo. Bakit daw? Kasi nga, again, yung unang S natin, sagacity, wisdom, marunong ka mag-isip. So kung nag-iisip ka kung paano mo aalagaan yung sarili mo, sabi, a wise man is strong. Ibig sabihin, kung marunong ka mag-isip, alam mo kung iti-take care din yung physical body mo. Kasi kapag hindi tugma yung health ng mental capacity mo at yung physical capacity mo, magkakaroon din tayo ng aberya. Kaya for us to be the best student in real life, especially sa inyo ngayon, meron pa kayong mga PE, meron pa kayong mga pinapatumbling-tumbling pa kayo. Kasi sa amin yun ni Ate Franz, wala na masyadong ganun eh, kasi nag-work na kami, wala na yung PE na sasayaw kayo, Totoy Bibo, mga ganyan. So sa inyo, mga bilang estudyante, meron pa kayong mga pagsayaw-sayaw. At minsan, may hirapan tayong makasabay dun sa mga activities. Minsan may hirapan tayong tumakbo, may hirapan tayong makipag-participate sa mga games kasi hindi tayo physically fit. So one of the example na sinet sa atin ni Jesus is to keep increasing in stature and to take care of our bodies, which is to exercise and to be physically fit. Nakasunod? Okay, pangatlo, on how to take care of our bodies. Yan, rest, sleep, and recover. Ano ibig sabihin nito? Napakahalaga ng tulog sa atin. Okay? So ibig sabihin, kailangan sleep is, ang sasabi nila, sleep is the basic form of recovery. Okay, ibig sabihin, kailangan natin matulog 8 hours, 7 hours a day. Kasi baka iba sa inyo, ang pasok nyo 6 a.m., natutulog 4 a.m.
Naku po, paano tayo makakapag-isip niyan? So, ang tulog natin, ang pasok natin, 6 a.m. Matulog ka, 4 a.m. Sa tingin mo, makakapag-function ka ba na maayos sa school? Sa tingin mo, makakapag-exam ka ba na maayos sa school? Hindi. And then sabi dito, how to take care of our bodies is matulog. At mag-recover, mag-relax, at mag-rest. Kasi sabi dito, but the seventh day is a Sabbath day of the Lord your God. On it, you shall not do any work. Ibig sabihin, meron tayong araw na ilalaan para matulog. Meron tayong oras na ilalaan para mag-recover din yung katawan natin. Bakit minsan hindi tayo natutulog? Bakit minsan yung iba sa atin hindi pinipili o hindi naglalaan ng oras para magpahinga? Okay? Yung iba sa atin, baka kasi maraming assignment, baka maraming projects, o yung iba maraming lang ka-chat. Okay? Ay, Bea. so ganun lang. So ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin na kapag minsan kailangan din natin matulog or minsan kailangan din natin magpahinga? Hindi nyo ba alam, guys, sleep or yung resting is a posture of faith. Bakit posture of faith? Kasi kapag natulog ka or kapag nagpahinga ka, anong ginagawa mo? Wala. Tulog ka. Wala kang ginagawang kahit anong project, wala kang ginagawa kahit anong research, wala kang minsan kahit anong ginagawang pag-chat sa boyfriend or girlfriend ninyo. Anong ibig sabihin nun? It is that you trust God of everything. It is a posture of faith na, Lord, hindi ko po kayang kontrolin ang lahat. And I know that you control everything. Kaya kapag nagpahinga tayo, minsan is just a reflection ng trust natin kay Lord. Minsan parang ang dami natin gagawin. Sige Lord, tutulog muna ako. Magpapahinga muna ako. Kasi yung iba sa atin nag-overstudy, nag-overwork. Minsan sa atin, hassle lang ng hassle. Kailangan ko magawa tong research, kailangan ko magawa tong project. And at the end of the day, minsan hindi natin nagagawa lahat because we want to control everything. Pero yung pagtulog or yung pagpapahinga, it is a posture of faith na, Lord, hindi ko po control lahat. You control everything and I surrender. Or minsan, kapag may makaka-chat kayo, Lord, tutulog po muna kami. And I know and I trust you. Pag-gising ko po sa umaga, boyfriend ko pa rin siya, girlfriend ko pa rin siya. That is a posture of faith and trust. Na kasi yung iba sa inyo, gaya na sabi niyo, kayo na nagsabi, yung iba sa inyo, hindi natutulog kasi may ka-chat. Baka mamaya kasi chat kayo ng chat kasi, kailangan mahal na mahal ko to, kailangan kami pa rin hanggang pagsinag ng araw. Ganun. Ba't natatawa? Sino nakaka-relate? Okay? So, ibig sabihin, minsan chat tayo ng chat eh. Kasi parang gusto natin kontrolin. Kailangan mag-uusap kami. Kailangan wala siyang ka-chat. Kailangan ako lang. Ako lang at ako lang. Pero kapag mag-uusap tayo, okay, sige, pahinga muna tayo, tulog muna tayo. It is a posture of faith na, I trust you, pagising ko sa umaga, ako pa rin. Okay? It is to trust you, pagising mo sa umaga, ikaw pa rin. So that is a posture of faith. Nakasunod? Ayun, pag-uusapan pag-ibig talaga eh. Okay, so ano yung pangatlong way para i-take care natin yung bodies natin? It is to sleep, to rest, and to recover. And then lastly, ito medyo mabigat. To take care of your bodies is to live righteously. To live in purity. Bakit? Kasi bilang mga kabataan nasa high school kayo, you are vulnerable emotionally. And you're also vulnerable sexually. Ito yung minsan, holding hands lang kayo, nalakad lang kayong ganyan, and then sa susunod, nakaakbay na, and then sa susunod, minsan nasa bewang na. At minsan, ganito kalayo, nasa bewang, pero susunod, papalapit na ng papalapit. Minsan, magyayakapan na. Minsan, maghahanap na ng lugar. Doon, walang tao doon. Walang mapupuntang teacher doon or kaklase doon tayo. And then minsan, nahuhulog tayo sa sexual sin. Kaya bilang kabataan, it is very important na alagaan natin yung ating purity. Maalagaan natin kung gaano ka-innocent yung ating soul. Bakit? Sabi dito sa 1 Corinthians, for you have bought for a price. Therefore, glorify God in your body. Isa sa mga bagay na prayer namin ng Ate Franz ninyo habang lumalago kayo kay Lord at habang pinoperson yung relationship nyo kay Lord as a high school student is hindi kayo malaglag sa shame. Hindi kayo malaglag sa sin because it is difficult. Hindi ko sinasabing walang recovery. God can forgive any sin. Okay, walang
higit na nakasalanan na hindi kayang patawarin ng Lord. Hindi ko sinasabi na kapag nagkasala kayo sexually, wala na kayong hope, wala na kayong pag-asa, wala na kayong recovery. Hindi na sinasabi ko. Sinasabi natin, it is better to live righteously, it is better to prevent na hindi kayo mahulog sa sexual sin kaysa pagdaanan yung napakahirap na shame, na condemnation, na guilt na dala ng sexual sin. Nakasunod? So medyo mabigat. But it is a reminder for all of us to take care of our bodies, to live purely, and to live righteously. Kaya tututunan? Ano yung ating next S, or pangalawang S? Stature. And then ano daw yung stature? Physical characteristic. Ibig sabihin, nagbigay ng example sa atin si Lord, ang ating Savior Jesus, na alagaan yung ating pag-iisip, yung wisdom, yung sagacity, and also at the same time yung ating katawan, which is stature. Ano yung topic natin for this afternoon? The best student in real life. Okay, may mga notes na ba kayo? Okay, mamaya magamit niyo yan. Ngayon, proceed tayo sa pangatlong S. Okay, gaya na nasabi natin kanina, best student in real life, meron tayong 4 na S. Sagacity, stature, and next is spiritual. Ano ang ibig sabihin ng spiritual? Or saan natin makikita sa verse na binigay ko sa inyo kanina yung ibig sabihin ng spiritual? Ang spiritual ay relationship with God. Hindi natin to masyadong tatambayan kasi I know na kaya natin to ginagawa, I know na kung bakit tayo nagkakaroon ng fellowship, Bible study, youth service, is matulungan natin yung isa't isa na magkaroon tayo ng relationship with God. Pero for the sake of our point or our outline, bigyan natin, parang i-skim lang natin siya. How we grow in our relationship with God. Pero bago yon, saan natin makikita yung spiritual? Balik tayo sa Luke 2:52. Sabi dito, and Jesus kept increasing in wisdom, sagacity, and stature, which is yung stature, and in favor with God, na ibig sabihin ay spiritual. Okay? Ibig sabihin, nag-set sa atin si Lord ng example. Now, even though si Jesus, as God incarnate, okay, 2,000 years ago, nandito siya, anak siya ng Diyos, pero nag-set siya ng example na He still kept growing or increasing in His relationship with the Father. Paano natin or paano tayo lalago in our relationship with God? Sabi dito ni Jesus, sabi ni Lord Himself, and you shall love the Lord your God. Okay? Ayun, again, hindi natin to tatambayan Okay? I-skim through lang natin to. Pero for us to grow spiritually is for us to love the Lord your God. Anong ibig sabihin ng love dito? Anong ibig sabihin na you love the Lord your God? Bigyan ko kayo ng example. Kapag, sino dito naka-attend na ng kasalan, taas kamay. Okay? Kasalan. Kapag kinakasal yung groom at yung bride, ano yung sinasabi nila dun sa pastor or dun sa priest? I do. So, anong ibig sabihin ng I do? Ibig sabihin, kapag nagsabi si groom ng I do doon sa bride, at kapag nagsabi yung bride ng I do doon sa groom, ang ibig sabihin, I say I do to you, and I say I don't to everyone else. So yung love the Lord your God means, Lord, I love you above all else. When I say yes to you, I say no to everyone else. Kaya ganon ka-intimate, ganon kasagrado yung marriage. Kapag sinabi ng groom and the bride to one another, yes, I do, they say, no, I don't, to everyone else. At dito pinapakita sa atin ni Lord, love the Lord your God. Ganyan yung pinag-usapan natin yung retreat, to pursue Jesus above all else. Ngayon, paano to? Again, i-skim through lang natin to, hindi tayo tatambay dito. Una, to love the Lord your God with all your heart. Ano ibig sabihin nung to love the Lord your God with all your heart? Ibig sabihin yung desire. And pinag-usapan natin yan, yung kay Mary, di ba? Yung she sat at the feet of Jesus. Pinag-usapan natin yan na pinili niyang umupo sa paanan ni Jesus, makinig, and to have intimacy with her Lord and Savior. So, ibig sabihin to love the Lord your God with your heart is your desire. Meron ka bang desire? Meron ka bang commitment na pupunta ka dito, sasama kayo sa amin sa fellowship, magkakaroon tayo ng Bible study para lumago tayong lahat
in our relationship with God. Next is yung soul. Ano ibig sabihin to love the Lord your God with all your soul? Meaning, it is the totality of your being. Ano ibig sabihin nito? Bigyan ko kayo ng medyo malaliman na pag-iisip. Alam nyo ba na wala kayong katawan? Crew. Alam nyo ba na wala kayong katawan? Ano ibig ko sabihin doon? You are not a body with a soul. You are a soul with a body. Ibig sabihin, the totality of your being, ikaw lahat yon, lahat ng personality mo, lahat ng strength mo, lahat ng talent mo, lahat ng weaknesses mo, lahat ng mga shortcomings mo, that is your soul. Kaya kapag namatay tayo, our soul goes to heaven or to hell. So, ibig sabihin, to love the Lord your God with all your soul, lahat ng ikaw, ibigay mo. Lahat ng pag-iisip mo, kahit yung shortcomings mo, kahit yung struggle mo, ibibigay mo at isusuko mo kay Lord. That is how you love the Lord your God with all your soul. And next is mind, which is pinag-usapan natin kanina, yung wisdom, yung sagacity. Ibig sabihin, pinag-iisipan. Ibig sabihin, minemeditate natin yung word ni Lord. That is how you love the Lord your God with all your mind. And then next is strength. At yung strength is yung energy, yung commitment. Ibig sabihin, to love the Lord your God with all your strength. Lahat, kahit minsan, mahirap pumunta dito kapag umuulan, pero mag-e-exert ka ng effort, mag-e-exert ka ng time, mag-e-exert ka ng commitment. That is how you love the Lord your God with all your strength. Kanina, sila Justin, sila BJ na nagpakanta sa atin, palakpakan naman natin si Lord sa buhay nila. So nagpakanta sila, kaya minsan, baka pagod na sila, parang, gigitara na naman, kaya na pa ako nagigitara kahapon pa. Pero nag-exert sila ng energy to serve the Lord para i-lead tayo kanina sa pagkanta sa ating Panginoon. So that is how you love the Lord your God with all your strength. Nakasunod? So ano yung pangatlong S natin? Spiritual, which is your relationship, our relationship with God. And yan, ano yung sunod na S natin? Which is spiritual. Ano? Ang ating topic again for this afternoon? Best student in real life. Ngayon, nandun tayo sa pang-apat, sa panghuli nating S. Pero bago yan, balikan natin. Ano yung unang S? Sagacity. Ano yung sagacity? Wisdom. Stature. Ano yung stature? Physical characteristic. And then yung S? Spiritual. And then lastly is Spider-Man. Social. Okay? So last S natin is social. So kanina pinag-usapan natin spiritual, relationship natin kay Lord. Social is basically means our relationship with others. And then I know for some of you, lahat kayo na nag-aaral, meron kayong kaklase. Tama ba? Wala naman sa atin nag-aaral lang, tayo lang yung tinuturuan ng teacher. So it is very important for us to be a best student in real life through our relationship with others. Saan natin ito makikita doon sa verse? Balik tayo. Sa Luke 2:52, sabi dito, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and people. Okay, yun yung social. Yun yung people, yun yung social. Anong matututunan natin? Kasi sabi dito, like Jesus, our social life is not to receive favor from people, but to have favor with them. Again, kapag nag-increase tayo ng relationship natin kay Lord, inevitably, magiging healthy yung relationship natin with others. Pero kapag sinabi natin meron tayong favor with others or favor with people, hindi ibig sabihin nun na magiging people pleaser tayo. Hindi ibig sabihin na, okay, sige, gagalingan ko sa school, or gagalingan ko mag-recite, or gagalingan ko gaya ni Angel. Naalala niyo si Angel sa example natin kanina? Hindi ako magpapaka-Angel para ma-win ko yung favor ng teacher ko or ng classmate ko. Hindi sinabi to have favor from people, but to have favor with them. Ibig sabihin, yung relationship, yung quality ng connection natin, bilang magkaklase, bilang ikaw ang teacher ko, ako ang estudyante, and also bilang sa ating mga parents. So sabi dito, our social life is not to receive favor from people, but to have favor with them. And then again, gaya nga nasabi ko,
ang ating example dito, para magtuturo sa atin, is walang iba kung ating Lord and Savior Jesus. Ito yung karugtong nung verse natin kanina. Sabi nung sa verse natin kanina, love the Lord your God. And then dito, sabi, you shall love your neighbor as yourself. So dito makikita natin kung gaano nagbigay ng example sa atin si Lord na okay yung relationship ko kay Father. So dapat okay din yung relationship ko sa ibang tao. So napansin nyo, pag sa cross, okay, sa cross, ang tawag dito, horizontal. Sa pataas, so vertical, sa vertical is you, God and you, and then sa horizontal is you and others. So ganun dapat yung ating yung love, ganun dapat yung example na kailangan natin i-apply sa school, which is we love God and we love others. Ngayon, paano ba natin ma-practice to? Paano natin magko-cultivate ng healthy relationship with others? Pero bago yun, guys, ito yung sabi ko kanina, when our relationship with God is healthy, the inevitable result is a healthy relationship with others. Pero paano? Again, that's the question. Paano, Kuya Doms, ako magkakaroon ng healthy relationship sa aking mga kaklase? And again, bibigyan natin ng practical tips. Una, sabi dito is to practice the fruit of the Spirit. Meron kayong mga kaklase na nakakainis. Meron kayong mga kaklase, siguro sabihin natin mga bida-bida. Meron kayong mga kaklase na hindi namimigay ng 1/4, mamimigay man pero may sumbat or labag sa loob. Meron sa inyo mga kaklase na parang sisigawan kayo kapag siya yung leader ng groupings ninyo. And then bilang isang anak ni Lord or Christian student, or sabihin natin anak ni Lord na nasa school, paano kayo magbibuild ng relationship with others? Is to practice the fruit of the Spirit. Ano daw yung fruit ng Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ibig sabihin nito, meron kayong opportunity to display yung fruit ng Spirit sa classroom kasi meron kayong kasama sa classroom. Baka yung iba sa inyo, kailangan this week, papasok kayo bukas, and then up until Friday ulit. Baka yung iba sa inyo, kailangan i-apply patience. Baka iba sa inyo, kailangan kindness. Baka iba sa inyo, kailangan self-control. Naiinis ka sa klase mo, parang gusto mong bigwasan ng isa. So, you practice the fruit of the Spirit. You practice self-control. Okay? So, how to build a relationship with others? Una is to practice the fruit of the Spirit. And the next is be a salt that gives taste and a light that shines. Bakit yun yung highlight ko? Kasi bilang Kristiyano, medyo nagiging cliche na rin sa atin. Sasabihin natin na, I am a salt and light ng aking campus. I am a salt and light ng classroom. I am a salt and light sa school namin. Pero kapag sinabi natin salt and light, yung salt, ano ibig sabihin nun? Nagbibigay ng lasa. And then yung light, nagbibigay ng liwanag. So, ibig sabihin, kapag kinlaim natin na I am a salt and light, kapag pumunta tayo sa classroom, may nagbabago. Kapag kumilos tayo bilang isang Kristiyanong mag-aaral, may nagbabago. So, for example, kapag may groupings, nag-aaway-away na sila, ito dapat yung topic natin, ikaw dapat yung magdi-debate, ikaw dapat yung sasagot nito, ikaw, sa'yo nakaatang yung RRL, sa'yo nakaatang yung yung research, ako yung magluluto ng pansit canton. Hindi dapat ganon. Dapat may nagbabago. So for example, kapag nag-aaway-aaway na kayo sa research, you become a salt and light, you know how to resolve yung conflict. Alam mo kung paano sumagot. Not in a way para mag-apoy pa yung pag-aaway ninyo, pero to give peace or to make peace with one another. Ganon din kapag you are a light. Ibig sabihin, kapag nagliliwanag or nakikita nila na may impact ka doon sa groupings ninyo. Kaya sabi dito, that they may see your good works. Ayun pala yun, hindi mo lang i-claim na you are a salt and light, pero nakikita nila yung good works. Kaya a good question para isipin natin this week, kapag nag-aaral ka, and knowing that you are a salt and light, meron bang pagbabago kapag nasa classroom ka? Meron ka bang nai-impluwensyahan? Meron ka bang natutulungan na makakilala kay Lord, or galingan pa nila sa pag-aaral, or meron ka bang natatap sa shoulder nila na, okay, good job, ang galing mo doon kapatid. So be a salt and light
Be a salt that gives taste and a light that shines. May natututunan? And then ang ating last on how to build a relationship with others is represent Christ at your campus. And sana, alam nyo tong verse na to. 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors for Christ. Ibig sabihin, gaya na nabanggit ko kanina, kapag pumunta ka sa classroom, kapag pumasok ka, anong itsura ng mga kaklase mo? Kapag pumasok ka sa classroom, nakita ba nila, si Johans na naman, mangungutang na naman to. Sasabihin, wala na naman tong baon. Si Justin na naman, ay tara, magtago tayo si Justin. Papasok si Justin, mambuburaot na naman to. Kapag pumunta ka sa classroom at pumasok ka, ano yung impact? Ano yung pagbabago na nare-receive mo? Kapag pumasok ka ba sa classroom, may kita nila, ay, nandiyan na si Ate Chacha, ayun, mag-share na naman siya, paki-encourage na naman tayo niyan, mag-enjoy na naman tayo. Hala, nandito na si Benj. Si Benj, tutulungan tayo niyan sa assignment natin, maintindihan natin yung math, o yung science, o yung ganitong assignment natin. So, ibig sabihin, to build a relationship with others is to represent Christ. Ikaw yung representative ni Lord. Ikaw yung ambassador ni Lord sa campus mo. So, ibig sabihin, ikaw yung kamay ni Lord, ikaw yung paa ni Lord, ikaw yung bibig niya na mag-share ng encouragement at ipapaalala sa mga klase mo kung gaano sila kamahal ni Lord. So, how to build a relationship with others? It is to represent Christ at your campus. Kaya yun yung pangalan ng samahan natin eh. Yun yung pangalan ng church, ambassadors of Christ or of God. And tututunan? So, how to build a relationship with others? First, is to practice the fruit of the Spirit, be a salt that gives taste, and a light that shines, and represent Christ at your campus. Ano ulit yung ating pang-apat na S? Social. And then dito, may kita natin, nabuo na natin yung isang verse na binigay ko sa inyo. Di ba sabi ko kanina, pag-uusapan lang natin yung isang verse na yan. Luke 2:52, Jesus kept increasing in wisdom. Sagacity. Jesus kept increasing in stature, which is physical characteristic. Jesus kept increasing in favor with God, yung spiritual, yung relationship niya kay Father. At yung Jesus kept increasing in favor with people, which is yung social, yung relationship niya sa ibang tao. So in this afternoon, I gave you kung ano yung ibig sabihin, anong isang verse na yan. At meron tayong 4 na S. And for us to be the best student in real life is to keep in our wisdom, marunong tayo mag-isip, to keep in our physical characteristic, alam natin kung paano alagaan yung katawan natin, we grow in our relationship with God, and also we grow in our relationship with others. Kaya dito na ako magtatapos. Sabi ni D.L. Moody, our greatest fear should not be failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Ano ibig sabihin ni D.L. Moody dyan? Sabi ni D.L. Moody, dapat ang takot natin is hindi mag-fail tayo as a student. Hindi yung mag-fail tayo in our school year. Dapat ang takot natin is mag-succeed nga tayo, pero nag-succeed tayo sa maling bagay. Ano ibig sabihin nun? Balik tayo dun sa example natin kanina, kay Angel at kay Maria. Si Angel successful eh. Si Angel mataas yung score niya sa exam. Si Angel nagre-recite lagi. Si Angel napupuri ng classmate at ng teachers. Pero behind the scene, yung way para maging successful si Angel is cheating. Is grabbing the ideas of others. And then yung parang sumisip-sip or nambobola siya ng classmate at ng teachers para ma-win yung favor nila. Yes, successful si Angel pag titignan natin on the surface. Pero on the other hand, hindi pala. On the other hand, si Maria, hindi ganun kataas yung score niya. Si Maria hindi lagi nagre-recite, minsan, pero short lang, pero original idea niya. Si Maria minsan hindi napupuri ng teacher or ng classmate, pero nakafocus siya on improving herself. So dito sabi ni D.L. Moody, our greatest fear should not be of failure,
but to succeed on something that doesn't really matter. Kaya doon sa 4 na S, gaya nung sa Luke 2:52, that is a blueprint for us to be the best, for us to grow and to have personal development, to grow in sagacity, to grow in stature, to grow in our relationship with God, and to grow in our relationship with others. Minsan hindi man tayo makaka-receive ng medal, minsan hindi man tayo makaka-receive ng certificate, minsan hindi man tayo mapupuri, minsan hindi tayo makakapunta sa taas ng stage. Pero this is what being the best means. Being the best student is becoming all that God wants you to be and doing all that He wants you to do. Minsan wala tayong recognition, minsan wala tayong medal, hindi ko sinasabing masama na mag-pursue ng cum laude, hindi ko masama na mag-pursue na makapasok sa top 10 or top 5. But to be the best student in real life is to be the person na dinesign sa inyo ni Lord and to do the things na gustong ipagawa sa inyo ni Lord. Kaya doon sa Matthew 25:21, yan yung pinag-aralan natin last week. Which is sabi ng master, doon sa servant niya na dalawa, na nag-produce ng 5 at nag-produce ng 2, sabi ng master, sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Hindi sinabi ng master, well done, good and famous servant. Hindi sinabi ng master, well done, good and beautiful servant. Hindi sinabi doon na well done, good and achiever servant. Hindi sinabi doon na well done, good and aggressive servant. Hindi sinabi doon na well done, good and handsome servant. Ang sabi doon, well done, good and faithful servant. We are faithful in increasing our wisdom. We are faithful in taking care of our bodies. We are faithful in growing in our relationship with the Lord. We are faithful in growing in our relationship with others. And that's how you become the best student in real life. Hindi ako nagsabi nun. Yun ay bigay sa atin ng blueprint ni Lord at ng ating Savior Jesus in Luke 2:52. That is how you become the best student in real life. Pinag-aralan natin last week, for us to be successful, paano tayo magkakaroon ng best school year ever. Pero this time, pag-aaralan natin, ano yung version? Ano yung template? Ano yung outline for us to have a God-honoring and Christ-centered development and growth, which is to grow in sagacity, in stature, in spiritual, and in social. Okay? So I would like to invite everyone to bow down your heads and allow me to pray for you